Kaya ko sinasabi na marami nagkakaroon dito ng problema sa bato dito sa Saudi Arabia o sa desierto, siguro dito sa Middle East. Marami kaming pasyente kasi na nagkakaroon ng kristal sa ihi. Okay? May mga bato sa bato. Tingnan nyo man kasi, yung mga iniinom nila, yan o. Ito ay galing sa pipe mismo, sa source. Galing dyan sa may ano nila. Tingnan nyo dito. Yan o. Typical na asin. Yan o. Ayan o. Ayan. Tingnan niyo to. Diba namumuo? Oh. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung pinag-iinuman nila o marami kasi mga foreign din ang nag-iigib. Dito si papakita ko sa inyo. Okay? Diyan sila umiinom diretsa at kaya nag-iigib sila dun sila kumukuha ng pang-inom nila. Okay? So papakita ko sa inyo kung bakit maraming mga foreign ang nagkakaroon ng problema sa kidney dito. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Maraming mga foreign na nag-iigib dito. Tingnan nyo, diretso sa pipe lang yan, tapos diretso dito sa may tangke, tapos diretso dyan sa may palamigan. Okay? Diba kadalasan yung mga potability ng tubig ay dapat dumaan muna yan sa tamang filtration. Kahit anong methods ang ginamit ng company, basta dumaan sa tamang proseso. Ngayon dito kasi, ito ang isang rason din kung bakit maraming mga foreign din ang nagkakaroon ng bato sa bato. O syempre sa mga inumin din. Tingnan nyo, gaya nitong si Mano, nainom ngayon dito. Marami ding, anong tag dito, proseso kasi kung paano nyo malaman kung yung tubig na yan ay dapat potable ba na mainom o hindi. Okay, so ako nagtrabaho ko sa Pilipinas bilang isang water analyst, kaya alam ko yan. May mga report yan ng ating gobyerno regarding sa total dissolved solids. Kung makikita nyo dyan, yung TDS nakalagay dyan, usually nag-range lang yan ng 104 to 110. May mga allowed yan. Total hardness. Okay, ano ba yung TDS? Yun yung pag-determine kung ilan yung nandun ba na organic or inorganic substance. Kikita nyo dyan yung mga cations and ions. Ito ba sa tingin mo dumaan yan sa proseso? Hindi, diretso lang yan. Okay? Akala nila porket nainom sila ng tubig, okay na. Pero dapat, ang iniinom mong tubig ay dapat malinis din. Sa totoo lang kasi dito sa disyerto, mahal din kasi ang presyo ng tubig. Okay? So, kung kayo nag-iigib dito, may kababayan tayo dyan, wag na lang. Makatipid ka nga, pero malaki din naman ang nagagawa sa iyong kalusugan na makapagbibigay din ng perwisyo. Oo. Kadalasan marami kaming pasyente dito ng ibang lahi talaga. Kasi gusto nila yan, malamig, libre. So makakatipid nga naman sila. Pero hindi nila alam, dahil sa kanilang pagtitipid ay mas lalo silang nagkakaroon ng problema sa kanilang kalusugan. Oo, totoo yan. Maraming mga pasyente na nagkakaroon ng kristal sa ihi. Okay. Nag-rehydrate ka nga, yung hini-rehydrate mo naman ay hindi malinis. So, wala ring silbi sa katawan. Okay? Kung bibili din naman sila ng, sabi nila, mahal ang tubig dito. Hindi mas maganda na lang bumili sila ng sodas, ganun. Yun yung nasa isip nila eh. Kaysa na magbibili sa tubig na di parehas lang din naman at mas malinis. Oo, itong refilling na to, marami talaga ang nainom. Marami, gaya ni Kuya, nainom. Dito sila lahat pumupunta at nainom dyan. Pero hindi nila alam, hindi siya dumaan sa tamang proseso. Okay? Depende sa kung anong method ang ginamit nila dyan. Dapat kasi dumaan yan sa filtration, desalination, carbon ba yan, o UV, mga ganun. Okay? So may mga required ppm yan.
bawat mga iniinom na tubig. Kung yan ay, di ba, may physical, chemical, at saka microbiology na examinations pa ng mga tubig, dyan nagagawa ba? Hindi. So, ingat po tayo sa mga ating mga ininom, ha? Hindi porket nagre-rehydrate tayo, dapat yung tubig na inom ay malinis din. Okay? Bye-bye.